Marami pang makukuhang lupa. Yun ang magandang balita. Kasi yung ano nakuhanan pa to, bagsakan nila ng bagsakan. Galing oh, dami. Ayan na, isang magandang buhay mga ka-farmer. Tanghali na tayo nag-umpisa. Ayan, resume na yung trabaho. Ako, silipin natin ng konti yan. Medyo may putik. Sinadsad pa nila dito. So, ayos yan. Nakakuha pa po dito. Ikutan natin mamaya. So, ayan mga ka-farmer. Gusto ko lang pong humingi ng pasensya at patawad. Kasalanan ko. Yung video clip natin nung Saturday. Ayan, si Brother Jan Roque. And sino pa ba ang mga naan doon? Sina Tito Rizaldi ata. Ayan. And Ana Mercedes and family. Na-delete po yung yung video natin. Nako, sayang naman. Nagloloko na ata itong ating GoPro. So ayan, pasensya na po talaga. Sasama ko sana yun sa nung Sunday. Wala, na disgrasya. So ayan, patawad po at ako yung humihingi ng dispensa. Ayan. Tapos galing po kami ng Subic kahapon. Kagabi nag-Subic kami. At nagpenitensya din pala yung mga fishermen. Meron naman tayo nakuha. Pero not as expected na marami po pero meron pa din naman yung yung mga target fish natin may nakuha pa rin naman po tayo. So ayan. Tapos ayan na, silipin na natin to, dungawi natin. Ayun, mga flat po doon, nakakuha pa rin dito. Ayan, kumantay na. Tama lang yan, ganun tayo. Yung doon, kasabihan ko din po sila. Di ko lang alam, nakakakyat pa pala dito. Ayos pala, mga farmer kahit may tubig, nakakakuha siya. So, ibig sabihin, masusudsud pa to. Tingnan natin ang aksyonan nila. Kung kaya nasaan ang aking beloved nasaan kaya siya? Ayan, mamaya pupuntahan natin yung tinatrabaho nila. Break time lang sila konti. Ayan, mainit, grabe init. Ayan na, resume. Ay, dito tayo, napakainit. Wow na wow. Si Kongkong pala kasi may ginagawa, nagpapaumpisa po pala ng bahay sinaan doon sa Gatyawin. Nabanggit ko na to sa previous vlog ko na nag-uumpisa po sila ng bahay. At ayun, ang nagtatrabaho sa kanya sina Junjun, si Jay, kinuha nila. Tapos si Kongkong, si Rizal ata kinuha ni Papayam ngayon. Gumagawa ata ng barracks doon para maumpisahan na din. So ayun, sana po ay hindi naman pa nila tatapusin kasi alam ko wala naman silang budget pa para matapos yung bahay. Pero gusto na rin naman nilang masimulan din lang para at least diba may nangyayari na daw. So ayun, si Nathan naman doble kayod. Ayan, ang ganda. Nakuha pa yung lupa dito. Ayos yan. Sana ma-maximize yung yung lupa na makukuha para maano natin. Tapos ayun, nagtatambak na sila, palapit na po ng palapit dito. Meron pa namang sabi ko nga kay Bebe kasi yung birthday po ni Papaya, may pa-birthday kay Papaya na pa-birthday ba, outin yata ni Bebe yung kanyang yung Velasco family din. So baka mag-Ilocos po kami next week ba. So ayun, para maiba naman. Tsaka gusto na rin ni Papaya ma-meet yung parents ni Nathan ba. Hindi niya pa daw pala na-meet yung mga yan. Kaya yung Ilocos po kami, medyo malayo-layo yun. Hopla, medyo hirap na pero may nakukuha pa naman. Ayan.
ito sana, oh. Sayang pa to, ah. Medyo dapat wag masyadong ano, pantay-pantay lang. Para medyo ano na, naarawan na kasi. Okay. Medyo mahihirapan na siya dito. Yan. Parang tao lang, ano? Parang ako excited dahil mayroon pala ako nabiling tuna, mga ka-farmer. Yan, panoorin niyo po yung adventure namin sa Subic Public Market. Tuna, and nakapagkilaw na ako kanina. Isang slice boy kilaw, blue marlin. Ayan, baba tayo. Ayun na, oh, dami pa nakuha dito. Very good. Kanina lang yan, mga ka-farmer. Kanina lang yung kangkungan ni Hong Kong. Pataba pa naman ang kangkong. Ayan, lalim din, ha. Wow, almost a meter to. Almost a meter. Ayan. Almost a meter. Ayan po yung ilalim. So hindi na to gagalawin. Ganyan na lang yan. Oh, lalim, oh. Pero yun doon, kailangan ko silang kausapin. Kailangan namin maayos yung pa-slant yung lupa para iwas ano tayo, erosion. Kumuha pa siya dito pala, oh. Medyo Omar, inaayos na yung signage. Malapit na po tayo magkabit ng mga signages. Ito, nakuhanan pa, oh. Talagang may tubig na. So hanggang dito na yung tubig talaga. Oh. May tubig na siya. Problema lang sa basa. Pero at least nakakuha pa. Ganyan lang, oh, wag na mainit masyado. Ayos na yan. Nakakuha pa. Nag-swimming pala sila sa Pundakit, Sambales. Sabi ko, ang daming tao, oh. Sumabay si na Edmond. Mapantay, ano? Sana mapantay. Ito, oh, nakuhanan pa niya, oh. Lumalim na po, ah. Grabe, lalim na. So kahit pala ang ano natin, kahit magbabawas talaga tayo ng outflow. Bawasan natin yung outflow natin. Kahit hindi na tayo masyadong magtaas po ng lupa dito, okay na yan. Dahil pa makukuha. Kaya lang hindi aabutin ko ng ano, hindi kakayanin. Monday. Nakuhanan pa to, bago na naman to. Kanina lang po ito. Dito. Ito, hindi pa nakukuha.
after 7 days, ano kaya, hanggang saan kaya sila? Marami pang makukuhang lupa. Yun ang magandang balita. Kasi yung ano nakuhanan pa to. Tingnan natin kung hanggang saan na yung natambakan nila. Kaya lang, yung nangyari, sinasagad nila hanggang sa may tubig. Maganda sana yung ano lang ba, para hindi uka-uka. Para hindi uka-uka ba. Yan, eto. Hanggang dito tayo. Dapat wag na tong kuhanan kasi hanggang dito tayo eh. Nandito tayo. So ito yung mga bagong tambak. Ayun, tama yung ginawa nila. Tama po yung ginawa nila. Lagyan na to. Ayan na oh. Ito kasi dito sumobra na po sila dyan eh. Sumobra na talaga. Kaya ayun, tama lang po na wow, malaki na yung natatambakan na. Ito yung bago nilang na ilagay ngayon. Marami-rami na rin. Tapos dito nagdadump sila. Basta magpapalagay ako ng sobra just in case na kailangan nating pangtapal. Yun ang sinabi ko kay Edmond eh. Kung tayo ay maghihiwalay na kako, papalagay ako ng extra lupa na pwedeng ipang tapal pa na makukuhanan para hindi na ako bibili. Just in case na may aayusin, di ba? Aanuhin pa dyan. Papantayin, kailangan ng lupa, may makukuha. Saan ba to? Saan ba nilalagay? Market pa siya dun ah. Saan niya ba ilalagay ito? Baka dito. Retaining wall natin medyo ano ah. Saan ba to lalagay? Ito pwede na rin to, bagsakan nila ng bagsakan. Siguro yung 7 days marami pa pong mas marami pang matatrabaho na. Oop, ganyan ka na lang. Ito sabagay nga pala yan, hanggang doon tatambakan, diba? So ayos. Kailangan tutukan na po ito kasi medyo medyo naandun na tayo sa part na 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 yung shape. Inaayos na natin yung magiging shape ng yung landscape ba ng tambak. Sabi ko nga sana kay Papayam, nagtusok sila ng mga kahoy. Yun ang susundin kung hanggang doon, kung gaano kalalim, diba? Taas. Dito na siya nagtatambak na. Okay. Diskartehan talaga, diskarte ng maayos
Mm. Sarap panoorin, mabilis naman po yung ano, mabilis naman po yung ikot nila. Ayun na naman oh, kakabagsak lang po nung ano, nung isa dito. Ayan, tumakbo na naman po doon. Ayun, nakapila na naman. Tapos ito, ayan, tatakbo na naman po yung isa. So, ayos. Maganda. Ayun, oh, aalis naman yung isa. Oh, aatras naman po yung isa. So, parang tuloy-tuloy po ang nangyayari. Ayan. So yung payloader ay hindi po nababakante, diba? Sakto lang. Medyo naghihintay ng konti pagka medyo may... Pero yan, lumalapit na po tayo kasi. Malapit na po tayo dito. Basta yun lang, madiskartehan na lang po nila sana yung pag mga lupa na makukuha, ano, para hindi uka-uka ba. Bagay, ayusin pa naman siguro nila. Ganda na eh. Ang lalim na. Lalim na po. Excited na ako sa ayungin eh. Kasi may nag-comment naman po na shoutout pala kay ka-farmer Alex Magat. Sabi niya, ka-farmer, wag kang maselan. Dati nung wala pang mga pestisidyo sa palayan eh, may ayungin sa palayan. So ibig sabihin possible po talaga siya dito, ano, na gusto ko subukan mga 5,000 pieces muna. Unahin na muna natin yon kasi yung tilapia naman sigurado eh. Yung ulang naman eh sigurado din. So bakit ko naman nasabi? Dahil nakapag-alaga na po tayo. Nabuhay natin eh. So yung ulang okay yon. Yung tilapia okay din. So ulahin na po natin yung ayungin. Pero maganda nun maghulog tag-ulan na, para medyo ano na po yung tubig, malamig na. Tapos bala kong sa gilid maglalagay tayo ng net sa side. Siguro mga 3 meters pahaba. Ikukulong natin yung water lily, mga farmer. Dadami naman yung water lily eh. So pwede naman natin kontrolin yon, babawasan kung gusto natin. So naandito siya sa side, water lily, magsisilbing sanctuary ng isda. Kasi kumbaga parang mayroon kang mangrove sa malapit sa dagat, di ba? Yung brackish water na which is nagiging sanctuary din po ng mga maliliit na isda yon. So doon naman yung gagawin natin sa gilid ay subukan natin maglagay ng water lily. Ang bilis lang po dumami nun. Basta ikukulong lang natin para hindi naman po kumalat. So tatawid-tawid lang yung mga isda doon sa gilid, kagaya ng ginawa namin dati sa namin nung una, yung mga duckweed nung nagtitilapia kami, no? So duckweed po, expect natin magkakaroon din yan. So nga pala, no, isa pa sa iisipin natin yung duckweed bagay, mabilis din lang pong kontrolin din kasi tilapia naman ang kakain noon. So tingnan natin pagka nakita natin na nakasurvive na yung o kung hindi, malay natin, di ba, hindi din po pala, di ba? So kaya nga natin sinusubukan. Pero kung nakita na natin na okay na yung established na yung kasi pagpapakain tayo eh. Kasi kung 5,000 pieces lang, na mabilis lang yung pakainin yun. So papakain tayo. Pagka medyo nakita natin na may potential na at naka-recover na, kumbaga lumalaki na, ilagay na kaagad natin yung tilapia. Ganda. So di ko pa po alam kung paano sisimulan to basta sabi ko naman sa inyo, di ba, ang importante ay matambakan na muna at makapaglagay na po tayo ng tubig. So
Yung umpisa ay tingnan muna natin kung paano natin na uumpisahan. Kasi marami naman pong pwedeng gawin muna dito. Pwede tayong magtanim ng mga gulay, di ba? So, may araw, so ayos yan. Kasi natatakot ako sa ano ni Bebe, sa yung gusto niyang mangyari. Ano naman, siyempre tinitingnan mo din yung return of investment, diba? Wala naman pong, hindi tayo pwedeng gumawa na hindi man lang maibalik o at least pinaka ano, diba, ma-break even mo man lang, maibalik man lang yung nagastos, o mas maganda, diba, kung kumita talaga. Kahit sabihin mo na nasa sayo naman yan, kahit hindi mo mabawi, hindi. Kasi hindi ko naman gagawin to kung hindi ko habol na maging part of the business, diba? Pero kung para lang maging part ng bahay mo at parang liability mo pa dahil lilinisin mo yan, diba? O pagyabang mo lang para sa mga bisita mo, hindi ko gagawin. Ito po ay ilalagay namin para po may papagkakitaan kami. Hindi po namin ito ilinagay para lang alam mo na, kahit hindi ka kumita dyan, okay naman kasi nasa atin. Hindi pa rin. Ayaw ko ng ganon. Gusto ko kumita. So yun po yung kaya parang napapaisip din ako, tama ba itong gagawin natin. Pero ito pong itong ginawa namin na lagay ng tambak is tama talaga. No doubt po, kasi hindi naman rin napapakinabangan yung fish pond. No doubt po. Pero itong gagawin namin dito, na yun nga mga ka-farmer, ay medyo alam mo na, cross fingers tayo pa rin. At naghihintay pa rin tayo ng mga signs, diba, na go. Sana ano ng Panginoon, diba? So ayun po, ako naman ever since naman po ay sa prayers ba, gabi nakapaisip ka. So ayun, feeling ko naman nag-guide naman po ako sa mga mga ginagawa namin. So ayun lang, sana po dito ganun din po mangyari. Kasi out of bigla ko na lang din po naisip ito. Sabi ko, Bebe, anuhin na natin. Kasi una dito lang napansin nyo, ang gusto ko lang po sana dati yung ano lang, yung garahe lang. Tapos bigla kong naisip na patambakan na natin yan, anuhin na natin yung tapos dapat dito lang nga dati ang iniisip ko kasi sabi ko tama na siguro yung hanggang doon sa sa fish pond na maliit. Tapos nung bigla ko na din lang pong naisip, para may nagsasabi sa akin, lakihan mo na. So ayun, bigla ko na realize, nga mas maganda kung lakihan, kasi nga yung pond naman libangan na din lang naman halos pero kung makakapag-alaga po tayo ng isda dyan, magagamit natin dito sa business na to. At the same time sa kainan din, lalo na kung magkiklik po yung ayungin, nako, isasama po natin sa menu, maibebenta natin, diba? So alam ko ang ayungin mahirap hanapin, pwede din silang mag walk in just in case na diba? So marami pong option kung malaking kung success tayo. So malay natin, diba? Sabi nga nila, ang umaayaw ay hindi nagwawagi, diba? So subukan natin. Sarap lapitan no? Sarap panoorin yung pag-scrape nung kaya lang biglang umiinit mga farmer. Itim ko na, grabe. Pero grabe, normal na po yan. Sabi ko nga, Bebe, tutuloy-tuloy ko na to. Sarap sa pakiramdam. Sarap sa pakiramdam po. Alam niyo yung fasting, ang dami pong nagagawa, diba? Kaya hindi lang actually sa Bible inuutos yung fasting talaga, diba? So pag-aayuno, pero alam mo yun, spiritual and physical, ang dami po na nagagawa talaga. Especially yung sa tingin ko lang
napapaano pa yung pasensya mo ba? Napapahaba pa yung pasensya mo sa buhay. Kasi nakokontrol mo yung gutom mo. Sa umpisa po kasi talaga may gutom kang titiisin eh. So yung pasensya mo ba na nabibuild lalo, napapahaba ba? So Hatino, ang galing talaga ka. Galing. Sana hindi ko naman po inaanong gawin ng matagal, pero gusto ko lang po mapababa talaga timbang ko. Kasi talagang medyo natakot na rin ako eh. Tumaas na rin po ng nag-88, grabe. 88 ngayon, kumaway na yung 83. So mga after 4 days, 3 days magtitimbang po uli ako. Kaya lang kahapon natukso kami ni Bebeng kumain kasi nagbiyahe nga kami. Itong asawa kong ito eh, sabi ko, Bebe, wag na tayong, kakain ka ba? Ang tanong ba naman sa akin, kung kakain ka. Kung bihira ito kako. Parang binalik mo sa akin yung tanong ko ah. E di sabi ko tama-tama may kainan po doon sa ano. Ayun. Nagtapsilog na lang ako. So pero after naman 8 o'clock kami last meal naman kagabi. Kumain naman po kami mag-11 na ng umaga na. Hindi na kami nag-almusal sa Subic. So nakapag-fasting pa rin naman. Tapos ngayon pagdating dito, pero doon kain ko lang po ano, konti lang, isang itlog lang ata. Isang itlog lang kinain ko sa biyahe. Hindi na kami kumain ng meal talaga. Tapos pagdating dito, kumain ako ng ginawa ko po agad na kilawin yung blue marlin, isang slice. Tapos kumain na kami ng konting kanin. Ayun, kanin na naman. May isda pa naman kami ano. Oatmeal na lang gamitin. Ngayon, mag 4:15 na, parang pero hindi na, tutubig na lang po ako. Ang sarap sa pakiramdam pagka, lalo na pagka umaga, yung paggising mo na alam mo na alas 7 pwede ka nang kumain, pero sige ka, kaya pa naman, tiisin mo pa ng 2 oras, 3 oras. So ang ganda, diba? Malay mo maka 24 hours na, mas maganda po yun, 24 hours. Ganda ng ginagawa nila. So ito, pag natambakan na, dito yan, pwede yan. Yan. Ayan, dito, pwede. Aalis na nga ako, baka dito nila dinadam. Sabi na dito si boss sa kabila, di ko mahulugan. So, o nga ano, dito siguro sila maglalagay. Doon ako tatambay. Minsan pinapala po nila kasi makapal na yung lupa sa gilid. Yun ang pangit pagka malambot po yung bit-bit nila. Ayun tingnan nyo. Pero okay lang, dito tayo. Yung tawag dito, yung ating gansa, ilalagay po natin dito yan. Dyan pa rin naman yung kulungan nila. So ikukulong natin, at least dyan na lang po sila pabalik-balik. Pagka nalagyan naman po ng ano yan, hindi na sila makakasampa dito. So at least po dyan sila. Ang gandang tingnan, may gansang lumalangoy-langoy, diba? Yan po, grabe na lalim. Lalim na. Pero doon, ayun, medyo ano, pero nakay na ng lalim. Tumaas lang tayo ng mga 2 feet siguro dito sa dating lupa. Okay na tayo. Kung makukuha pa po nila yan ng ano masusudsud pa nila, kasi malaki-laki pa po ang kailangan dito. Ayan Ditiligin ko pala yung lychee natin medyo kailangan po ng tubig. Baka hindi makasurvive ngayong summer kasi wala na pong tubig na nakukuha sa fish pond. Dati may tubig pa yung fish pond kaya okay siya. Ngayon ko lang nakita na ganyan yan, nagkaganyan. Ngayon lang, kasi siguro konti na yung tubig na nakukuha niya.
Magpatuyo tayo eh. Mamaya tirahin natin. Kahit mainit, tuungin natin. Wala tayong pag-asa. Wala tayong pag-asa. Init oh. 4 o'clock na yan ha, 4:20. Ayan po oras oh. Grabe. Very good. Dito na tayo muna. Huwag na nating uka-ukain yung pantayin lang muna natin. Tapos saka na tayo kukuha ng pakunti-kunti sa mga gilid-gilid, diba? Ganda talaga tuyo oh. Okay na to eh. Ayan, sige, napnapin na muna yung dito. Ayan. Tapos saka na lang tayo uli babalik, diba? Kung ano pa yung makukuha. Para at least pantay lang muna. Galing oh, dami. Dito sa gilid, hanggang dito lang tayo siguro. Para ganun lang. Para hindi na sagarin, baka sagarin pa yun dito, medyo delikado. Tama na yan. Tama na. Oo. Tol, dito ka lang, no? Para ganun siya, no? Ayan. Mahirap kasi baka ito yung sinasabi ko pala oh. Ito, mga farmer. Ayan oh. So ito, ang gagawin ko nga nito, magpapalagay pa tayo ng kaunting lupa pa dito. Para pag ganun siya. So ito, papalagyan ko pa yan. Para yung erosion nito oh, tingnan nyo. Para medyo pantay siyang ganun. Yun ang sikreto ng sa fish pond ah. Hindi po yan kinakwadradong ganon kasi mababagsak lang. So dapat pag ganon talaga yan. Natutunan ko yan doon sa gumagawa po ng nung naghukay sila dito. Kaya lang scammer yun eh. Scammer. Hindi ko pa makalimutan. 17 years ago, 2009, 16. Yan, grabe init. Dito tayo. Ay, salamat saging. So ayan, dito po magtatanim din tayo mga saging. Papatanim ako dyan ng latundan. Pagka na mabibisi po tayo sa tanim-tanim nito, yung mga puno, yung mga papaya, this coming rainy season. Ayan, yan po yung magiging content naman natin kasi so yung mga palengke, kaya nagpopondo na po kami ng mga vlogs ng palengke kasi pag nagtag-ulan wala na po noon, mahihirapan na kami dahil habagat season na, diba? So pumasok na yung habagat, wala na. Pero pwede pa rin tayo bandang Mindanao. Punta na siya doon. Tirahin na muna yan. Yan. Pantay-pantayin na muna. Para hindi sabog-sabog. Ito, sayang din ito. Makukunin niya pa rin naman yan. Kukunin niya pa rin po yan. Excited na ako magpalagay ng tubig eh. Pero yung retaining wall pala, mga tao pa naman natin medyo sabihin mo na tawag dito, sabihin mo ng
medyo nakahati dahil sina Junjun po na andoon ngayon. Ewan ko kung hanggang saan yung plano ni Naan na ginagawang bahay. Pero okay na din yun, bawas pasahod. Bawas pasahod. So ayan mga ka-farmer, hanggang dito na lang. At 4:30 na, hindi ko alam kung makakagawa pa tayo ng isang vlog. Papakita natin yung mga ginagawa ni Nelmed. Ito yung mga bakal nila doon. Tapos chicken natin, didilig tayo ng gusto kong lapitan yun at kailangan madiligan din po wala pa naman yung aking tagapagdilig, andun daw sa Gatchawin ngayon. Oh, diba? Galing. Naman ni napapayam. So yung mga kalamansi natin ilang araw na po. Nagdilig naman ata siya ngayon. Baka nakapagdilig na po. Sabi niya nagdilig daw siya. So ayan, maraming pong salamat at magandang buhay. Oh, dami na namang dumikit oh.